May bagong Thai food restaurant sa SM Pampanga. It's called Purple Rice. And pag may mga ganitong restaurant, yung biggest question talaga, worth it ba siya itry? Kaya sa video na to guys, isi-share ko sa inyo yung overall dining experience namin sa Purple Rice. Guys, yung full menu nila and prices included na din dito sa video. So, i-pause nyo na lang later on. And before mag-order, syempre maglilip tint muna ako kasi ang putla ko na gamit ko tong favorite ko na Everbilena na lip and cheek tint. Actually guys, medyo nahirapan kaming mamili ng food kasi sobrang daming options. Pero we opted na lang kung ano na yung mga Thai food na na-try namin before para ma-compare muna namin yung lasa niya with other Thai restaurant na na-try na namin. And guys, ayan ako, nanghingi ako ng plate and spoon and fork kasi andyan na yung food namin pero wala pa kaming plates and spoon and fork. So, when it comes to service, talagang nag-a-adjust pa sila. And ito lahat yung in-order namin guys. Andyan na din yung price. I-pause nyo na lang. And ayun, balik tayo sa usapang service. Medyo nalilito pa sila, ganon, kasi may mga food sila na dineliver sa amin pero hindi naman namin order, ganon. So, when it comes to those things naman, we understand kasi kaka-open lang nila. So, they're still adjusting. I know naman na in the future, they will improve those things. When it comes to their food naman, first thing we noticed is konti yung serving nila. Kasi guys, for example, yung rice, I think it's around 380. So, we are expecting na parang platter siya, ganon. Or, alam nyo yun, yung normal serving ng mga good for sharing na rice. Pero, nakita nyo naman yung sa video, ganon siya kakonti, guys. Siksik siya, pero for 3 people, kulang siya, guys. Lalo na if malakas kayo mag-rice. Buti na lang kaming tatlo ng ate ko and pinsan ko, hindi naman kami malakas mag-rice. So, napagkasya naman namin siya. And in fairness naman sa food nila guys, masarap siya. As in, I loved it. Hindi lang talaga halata dyan sa mukha ko. Kasi tinitest ko din. Kahit yung milk tea nila masarap guys. Hindi ako mahilig sa Thai milk tea pero nagustuhan ko din yung milk tea nila. So, overall, when it comes sa food, I think i-rate ko siya ng 8 out of 10 kasi malasa talaga and masarap. And then, ito yung pinakahihintay ko guys na itry talaga, yung purple sticky rice nila. Ayan sa video, parang i-demonstrate ko pa sa inyo paano siya kainin. Though I'm not sure if ganito ba siya guys. Nanghuhula lang ako dyan ha. Purple rice, mango, and then yung taro ice cream together. And then, perfect bite. Ganon. Guys, ito sobrang sarap kasi mahilig talaga ako sa dessert. And yung purple rice nila, meron siyang mango pa sa loob. Though may mga bits of mango dyan na sobrang asim. Buti na lang nababalance ng taro ice cream. And ako gusto ko to guys, pero syempre hindi naman lahat magugustuhan to kasi hindi naman lahat fan ng dessert. Pero for me, this is 10 out of 10. I loved every bite of it. Babalikan ko to, promise. Okay, so for our overall dining experience, I'm gonna rate it 7 out of 10. And that is because may mga lapses pa nga talaga sa service. Pero as I've mentioned a while ago, understandable naman. Kasi kaka-open lang nila, mai-improve naman yung mga bagay na yon. Pero yung pinaka-downside niya talaga sa amin guys is yung prices nila. Hindi siya affordable. And feeling ko mavivisit lang namin yung restaurant na to pag may special occasions or talagang pag nagka-crave ka kasi for us, hindi siya affordable guys. Sa quality naman ng food, masarap siya, nagustuhan namin. Hindi pa ako nakapunta ng Thailand, so hindi ko pa siya makukompare sa authentic Thai food. Pero sa other restaurants na na-try namin, masarap siya guys. So babalikan namin to kung may pera kami. And ayan, spotted yung ate ko, ginagamit yung favorite lip and cheek tint ko from Everbilena!